pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa, ang buhay ko. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Siyempre, headed by the author itself, Police Colonel Benliner Capili, DDDO NPD. At magandang tanghali sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Ngayon din po sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Azueta. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po kami. At sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. And this time, bubuksan po ang ating programa ng ating Bless Our Cups. Magandang umaga po sa lahat and praise God for this new day. Kahit na medyo may mga pagsubok, we really live in a very challenging time, but our comfort is that God is always there and He is forever faithful. Tayo po'y magpapatuloy sa ating series ng ating mga short devotionals dito sa ating program, no, na ang title po ng series natin is When Troubles Come. It has been said that you are either in a trial, or you may be exiting out of a trial, or you may be entering into a trial. You just aren't aware of it. Alam nyo mga kapatid, no? Pwede tayong mag-complain, tayong talagang maging sobrang lungkot pag dumadaan tayo sa pagsubok, or pwede rin tayong mag-learn, okay? We can improve ourselves and become the men and women God wants us to be. And one thing we should be aware of is hindi po tayo yung pinakaunang nagkaroon ng pagsubok, ano? Hindi tayo yung pinakaunang nagkaroon ng trouble or trials. Trials really are part of life. They are inevitable. Now here's
our Bible verse for today. It's found in James chapter 1 verse 2, which says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." I'll read it again. "Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds." That's James chapter 1 verse 2. Alam ni James na ang trials ay sure to come. Hindi nga niya sinabi na if it will come, pero sabi niya whenever you face trials, with an assumption ito ay talagang darating. You would agree with me if I say that trials or troubles come in all shapes and sizes, right? Pwede natin siyang isahalin tulad sa mga naglalaro ng baseball. Pag ikaw ay nakaset na mag-hit ng bola coming from the pitcher, minsan may bola na talagang sobrang bilis, okay? Sobrang bilis, sobrang lakas. May bola naman na medyo pa-curve, no? You thought it would go this way, but it would go that way, no? It turns out to be completely different. So, James uses the word testing. Okay? Yung testing kasi hindi na ginamit yung word na trials, pero pwede yung word na testing ay meron siyang positive picture na binibigay sa atin na it's given for us to move up the level. Okay? We experience trials, troubles, testing because God has a good purpose that can come out of it. Yung our testings, no, mga kapatid, mga patagapakinig, pag tama ang attitude natin, when troubles come and tama yung attitude natin, tinake natin siya the way God wants us to take them, they result in what? Perseverance. They result to steadfastness. Nagiging mas matibay tayo. Sometimes, we get distracted. We get distracted thinking that ang pagsunod sa Panginoon, ang pamumuhay sa mundo na ito, habang sumusunod sa Panginoon ay matuto lang ng Bible. Hindi po natatapos doon. Okay? Hindi lang marami kang alam sa Bible. Okay? Napaka-importante, no? Knowing the Bible is extremely important, but the knowledge alone does not equal spiritual maturity. Ang gusto ng Panginoon sa atin is we become better. We become stronger. We become closer to Him. We become wiser. One word, maturity. Maturity. There's a verse written by James in the same chapter, sa latter part, verse 22, na sinabi niya, "Do not merely listen to the word, so deceive yourselves." Okay? Do what it says. Okay? So we are not just to know and accumulate knowledge from the Bible or gain wisdom, but we have to what? Do what it says. So as a leader, okay, are you willing to reflect on and learn from your trials? Kamusta po yung attitude natin pag dumadaan tayo ng trials? Are we learning or are we just merely complaining? So sa akin pagkatapos, no, let me just say a few things. No one wants to go through trials. But as James teaches, ating Bible verse ngayong araw na ito, these trials can help us grow in spiritual maturity. They can make us better and be the man or the woman that God wants us to be. So, if you're going through a difficult time, hingi ka sa Panginoon ng wisdom. In verse 5, it says, you ask God for wisdom, who gives to all men liberally, so that you would grow your faith and learn from this experience, and God can mold your life, and you become a better person, more of a blessing to many in your community, and a life that gives glory. Let's pray. Lord God and Heavenly Father, thank you for this reminder. Help us, Lord, to see trials the way you see them, and help us, Lord, to display the right attitude, respond accordingly to what you are trying to accomplish in our lives,
as we go through troubles and trials. We thank you for the blessings, for the good times, but we know that trials are blessings too. We thank you even for the not so good times, the trying times, because we know you have a good purpose. Bless us, bless our program today. In Jesus' name, amen. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless you. Okay, yan po ang ating Bless Our Cups. Ang Bible verse ay inatid sa atin ni Patrol Caris Fidel. Well, 15 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capuz. At thank you sa support from Congressman Sunny Lagun of Ako Bisaya Party List. Siyempre, kay New Heights Farm, owned and operated by Mia and June Bigcas, at kay Dr. and Dr. Chiho de Castro. So, pahingi nga tayo ng isang bagsak ng birthday greetings. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. Happy, happy birthday sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday kay Jack PSSG Jack Forbes. Happy birthday. We hope that you will stay as jolly as can be. So once again, to all celebrants for the month of April, happy, happy birthday. All the best in every way. Have a happy, Magandang tanghali po kay DDDO, ganyan din kay Ma'am Kat Kapili, kay Attorney Bob Paig, Executive Director ng LTFRB, Attorney Eric Valero, Chief Legal, LTFRB, at kay Attorney CJ Marbella. Yan po ay mga kaagapay natin sa ating public service. So this time, muntik ko nang makalimutan kasi malayo sa akin, Akin pong muling inihahatid at muli pong binabate ang ating ikatlong Dakilang Pilipina Award recipient. Ang aking co-anchor, my co-pilot, Police Captain Amichu, PIO, Northern Police District. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Ma'am Flor. Thank you, Ma'am Flory, and magandang tanghali po sa ating lahat. And of course, magandang tanghali sa District Director ng Northern Police. Have a happy, happy birthday. Thank you po. Magandang tanghali sa ating lahat. At magandang tanghali po sa aming District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas. And of course, ang aming action man, the author ng programang ito, ang aming DDDO, Police Colonel Binlenor Capili, sir, ang aming DDDA, Police Colonel Miranda, and of course, ang aming ding Chief Directorial Staff na si Police Colonel Pitaliano. And of course, Ma'am Flori, magandang tanghali sa Team PIO ng Northern Police District. At magandang tanghali sa ating guest na ipapakilala po mamaya ni Ma'am Flori. Siyempre, magandang tanghali sa LBKM family. We have 19 minutes after 12 o'clock. Siguro hingin din natin yung pangalan ng mga kasama na ating guest, no? So this time, atin na pong tanggapin ang mga pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District, mula po kay Patrolwoman Glazelan Esperanza. Sa isang espesyal na pagtitipon, binuksan ang Introduction to Camanava City Anti-Motorcycle Riding Criminals Patrol, Grand Eyeball with Road Safety Awareness Seminar sa pakikipagtulungan ng Bike Night Asia at Motorcycle Safety Comprehension ng PICAM ay isang inisyatiba ng Northern Police District sa pamumuno ng patnubay ng Camanava Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, kasama ang NPD Command Group,
mga COP ng motorcycle rider ng Kamanaba. Ang aktibidad ay ginanap sa Amphitheater, Glorieta Park, Barangay 187, Tala North, Caloocan City. Ang layunin ng programa ay palakasin ang koordinasyon sa pagitan upang labanan ng krimen sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Anti-Motorcycle Rider Criminals Patrol. Dagdag pa rito, naglalayon din na magbigay ng kaalaman sa kahalagahan ng road safety sa mga motorista at kabataan. Ito ay isang pagkakataon para sa mga motorista na makiisa at makibahagi sa kampanya laban sa kriminalidad. Sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng insidente ng krimen na may kinalaman sa pagmamaneho ng motorsiklo, ito lamang ang simula ng mga hakbangin para sa mas ligtas at maayos na kalsada dito sa Kamanava. At para naman sa operational accomplishment, mahigit na 600,000 piso ang halaga ng drogang nakumpiska mula sa 2 lalaki. Inaresto ang mga nahuling drug suspect matapos magkasa ng drug bypass operation ang mga operatiba ng Caloocan Police Station. Ito ay nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspect na kinilala bilang si alias Bebe na 23 anyos at alias Bong na 53 anyos na paong mga residente ng nasabing lungsod. Matapos nilang bentahan ng 1 pirasong sampagari, ang 4 na sachet na naglalaman ng Manay Shabu na nagkakahalaga ng 683,400 pesos at may timbang na humigit kumulang 100 gramo at mga pera na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang inihahanda ang kaso laban sa kanila batay sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at isang most wanted person na aresto ng Malabon City Police Station. Pinuri ni General Gapas ang pagsisikap ng Malabon City Police Station sa ilalim ng supervisyon ni Police Colonel J.B. Baybayan, Chief of Police, sa kahabaan ng San Champo Street, Barangay Katmon, Malabon City. Inihatid ng mga operatiba ng Warren sa Pina Section ng Malabon ang warrant of arrest laban sa akusado. Kinilalang ang akusado na isang lalaki na 35 taong gulang pawang residente rin ng nasabing lungsod. At ang warrant of arrest ay inilabas ni Presiding Judge Misael Madelo Ladaga ng RTC Branch 292 Malabon City na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos para sa krimen ng attempted murder. At narito naman ang isang magandang balita mula sa ating mga kapulisan. Sa ganap ng alas 4:50 ng hapon noong Abril 14 taong kasalukuyan, ang mga tauhan ng Substation 5 Caloocan sa panguna ni PSSD Kaiser Maas kasama si Police Corporal Edilberto Tipon Jr. ay nagbalik ng isang unit ng cellphone sa tamang may-ari na kinilala bilang si John Matthew D. Cachero. Ang nabanggit gamit ay nawala sa Malolos Avenue, Barangay 146, Caloocan City. Natagpuan nito ni Miss Macario Abella at nagpahayag naman ng pasasalamat si Mr. Cachero sa kanilang kabaitan at tulong para sa matagumpay na pagbabalik ng cellphone. Ito ay isang magandang halimbawa ng serbisyo at kabutihan mula sa ating mga kapulisan. At yan po ang mga balita mula sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Blazelan Esperanza. Okay, kasi small world na, no? Pero bata pa po yung opisyal. Hindi ko naman sinasabing kaedad ko, no? Pero it's a small world, no? Okay, atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Eastern Police District mula sa bulwagang pambalitaan ng EPD mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Upang mas paghusayin pa ang kakayahan at kaalaman ng mga kapulisan sa pagliligtas ng buhay at ari-arian sa tuwing may sakuna, ang Eastern Police District ay nagsagawa ng 5-day Disaster Preparedness, Search and Rescue and Retrieval Operations Seminar para sa mga kapulisan nito. Ang nasabing pagsasanay ay nilahukan ng kapulisan mula sa 4 na himpilan ng pulisya ng EPD at DMFB na kung saan sila ay sumailalim sa matinding training sa tulong ng magagaling at sertipikadong mga tagapagsanay mula sa High Trait Emergency Care o HTEC Philippines. Mula sa tamang pagpaplano, paghahanda,
ligtas na implementasyon at iba pang disaster response and rescue operation techniques ay ilan sa mga pinakatampok na parte ng pagsasanay ng ating mga kapulisan sa nasabing aktibidad. Ang ganitong pagsasanay ay taon-taong isinasagawa upang mas mapalawak pa at mapaghusay ang kaalaman at kakayahan ng mga kapulisan sa larangan ng pagbibigay ng agarang tulong, pagtugon sa mga hindi inaasahang trahedya o mapaminsalang kalamidad upang mas madaming buhay ang mailigtas. Buong suporta naman ang District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asueta at kanyang hinikayat ang mga kapulisan na kanilang ipagpatuloy at isapuso ang mga ganitong pagsasanay upang mas mahubog pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa iba't ibang larangan ng kanilang tungkuling ginagampanan. Samantala, dumako naman tayo sa naging operasyon ng EPD. Drug suspect arestado sa bypass operation ng Pasig PNP. Mahigit 81,000 halaga ng shabu na sabat. Napatulala na lamang ang 39 anyos na lalaking drug suspect na ito na kinilalang si alias Bong, residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Sa drug bypass operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit, katuwang ang Pasig City Anti-Drug Abuse Office sa Barangay Palatio, Pasig City. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa suspect ang 2 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na humigit kumulang 12 grams at may standard drug price na 81,600 pesos ang halaga. Ang suspect naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pansamantalang nakakulong sa himpilan ng Pasig PNP habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Samantalang ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustodiya na ng National Headquarters Forensic Group Camp Crame, Quezon City para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD ang pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, hindi po ako nagbubulakbol. Medyo excited lang po tayo, no? Siyempre, with us also is JO1 Jeffy Cesar de Castro, JO1 Jinky Makilan. And mamaya po inyong makikita ang aking pinagkakaabalahan. Siguro inahin ko na muna, no, partner. Mag-i-station break na muna ako para dire-diretso yung ABP ng ating guest. Lahat sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Base 3, Tabangay, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Okay, ang programa ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capus. And thank you kay Congressman Sunny Lagun of Ako Bisaya Party List. Ang tumpak na oras, 29 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. And this time, we are going to play the AVP ng ating pong panauhin. Good day. Allow me to provide a concise introduction to Jail Superintendent Castle H. Masip, who has spearheaded a remarkable metamorphosis within the Marikina City Jail male dormitory.
his unwavering commitment to reform and enhance security measures has not only elevated the facility but also positively impacted the lives of persons deprived of liberty, personnel, and its visibility to the community. From innovative rehabilitation programs to infrastructure upgrades, Warden Superintendent Masip's dedication shines as a beacon of hope for a safer and more rehabilitative jail environment. Superintendent Castle Hagupit Masip graduated with a Bachelor of Science in Public Safety from the Philippine National Police Academy between 2003 and 2007. This rigorous program equipped him with the necessary skills and knowledge to excel in the field of law enforcement. Warden Masip's dedication to continuous learning propelled him to further his studies, earning a master's degree in public administration. Warden Masip has served as the warden of Pasay City Jail and Makati City Jail, in addition to holding other key positions with the Bureau of Jail Management and Penology, including officer in charge and senior AD-Com. Jail Superintendent Masip officially assumed the role of jail warden at the Marikina City Jail Male Dormitory on December 24, 2023. As the jail warden, he oversees a team of 97 personnel and the welfare of more than 1,200 PDL. His initial actions included engaging with jail personnel through information sessions, fostering camaraderie, and securing commitment from each team members. During his initial tenure leading the city jail, he launched a 90-day initiative focused on improving jail services and the living conditions of PDL. The plan's initial phase, a 90-day challenge, is a period of introspection and analysis, aiming to pinpoint the institution's operational strengths and areas needing improvement. Following this evaluative stage, the focus shifts to the 4-piece initiative, or the PDL development, personnel advancement, public service, and public relations. These 4 key areas are called the Castle Plan of Action, or the comprehensive approach to support transition and life enhancement. The Castle Plan of Action is a comprehensive strategy inspired by the warden's own name, Jail Superintendent Castle H. Masip, symbolizes a personal commitment to fostering an environment conducive to positive change. Each P represents a pillar crucial to the plan's success. PDL development is centered on educational and vocational training programs, equipping PDL with skills for a smoother reintegration into society. Personal advancement ensures that jail personnel are well-trained and motivated, which is essential for the effective implementation of rehabilitation programs. Public service initiatives may include community work and outreach programs, fostering a sense of responsibility and connection with the community. Lastly, public relations effort aim to build a positive image of the institution, highlighting its reformative efforts and successes. By addressing these 4 key areas, the Castle Plan of Action aspires to create a more humane and productive jail environment. It acknowledges the multifaceted nature of rehabilitation, which requires not only the personal growth of PDL but also the professional development of the personnel, the support of the community, and the positive public perception. This holistic approach could serve as a model for other institutions seeking to enhance jail systems and reduce recidivism rates. The warden's commitment to excellence and dedication to the well-being of both personnel and PDL make him an asset to the Marikina City Jail Male Dormitory. Remember, behind every strong leader lies a team of individuals working together to create positive change. Jail Superintendent Masip's leadership exemplifies this spirit, and the Marikina City Jail community is fortunate to have him at the helm. Okay, tulad po ng inyong napanood, wala na akong masabi, no? Nagtitinginan nga kami ng aking co-anchor dito
Dahil hitik na hitik sa accomplishments, hitik na hitik sa programa. Another thing po ay batang-bata, no, for the said responsibility, no, na nakaatang po sa kanya. Ang pangangalaga sa male dormitory ng BJMP Marikina. So, tulad po ng inyong napanood sa kanyang ABP, kasama po natin ngayon ng aking co-anchor, si Jail Superintendent Castle H. Masip, Jail Warden, Marikina BJMP Male Dormitory. Magandang tanghali po sa inyo, Jail Superintendent Masip. Magandang tanghali po, Ma'am Ami and then Ma'am Flory. Isang karangalan po na mapaunlakan dito sa inyong programa, ang lingkod ng bayan, kagapay ng mamamayan. So it's a privilege for us as part of your program. Okay, napakatipid magsalita, partner. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy tulad po ng ating nabanggit kanina. Ang nais muna natin kumustahin mula po sa ating jail warden, no? Si Jail Superintendent Masip. Gaano po ba kalaki ang male dormitory? And sama ko na rin, partner, dahil mamaya ay aalamin mo naman yung mga nagagandahan niyang programa. Nais natin kumustahin muna yung kalusugan ng ating mga PDL diyan po sa lugar ng Marikina, since nga dumaranas po tayo ngayon ng napakainit at nasa panahon tayo ng tag-init at alam po natin kung ano ang pangkaraniwang sakit ng ating mga PDL doon. Kumustahin natin mula po sa ating butihing jail warden, sir? Sa katunayan po, Ma'am Flory, yung jail natin is located at the 5th floor ng Justice Hall Building. Itong facility ng Marikina ay kayang mag-accommodate lang ng 96 PDL. Pero sa kasalukuyan po, marami po tayo ay 1,232% ang congestion rate ngayon ng Marikina. But in comparison sa ibang mga facility natin, at least itong Marikina ay kaya pang mag-accommodate ng mga PDL. Kung titingnan natin ang Marikina City Jail ay napakaganda ng pagkagawa ng facility niya. With high ceiling, ibig sabihin nun, yung flow ng air sa loob is malaya. Malaya at nakakalabas ka agad yung init. So sa panahon po ngayon ng tag-init na wherein yan naman po ang problema natin ngayon, hindi po maiiwasan na nagkakaroon ng mga sakit, lalong-lalo na sa katawan, yung mga scabies, boils, and other related na sakit, lalong-lalo na yung health conditions ng mga matatanda natin, no? Yung mga may high blood pressure. Pero ang BJMP sa pangunguna ng aming Regional Director, Jail Chief Superintendent Russell Tangeres, nakahanda po kami sa ganitong challenges, no? Lalong-lalo na ang health service namin, naka-ready po yung mga gamot na kakailanganin. Kasi ang mga PDL naman po natin upon commitment sa jail natin, monitored na natin yan. Parang there was an order, partner, there was an order coming from the higher rankings of the BJMP, no? Yung sufficient water supply para to sustain yung pagligo nila ng madalas, ano? Oo. Parang ang facility kasi natin, parang bahay po yan eh. Kailangan po natin ng tubig, kailangan ng sapat na tubig, lalong-lalo na sa loob ng kulungan. And we are very lucky sa Marikina, no? With the help of local government, napakaganda ng supply ng tubig natin. So, ang ginagawa na lang natin is gumagawa tayo ng programa na lahat itong 1,282 PDL sa kasalukuyan po ngayon, ano? Ang PDL po natin is 1,282 na lahat po sila ay makapagpaligo, makagamit ng tubig kasi ito rin po ang pinanggagalingan ng mga sakit. Sa katunayan po, Ma'am Flory and Ma'am Ami, meron tayong programa dyan, no? Dahil sa sunod-sunod na init, so hindi natin maiwasan na baka meron na lang may mag-bug down dyan. So kaya meron tayong programa na tinatawag natin na every 3-hour habit.
So every 3 hours, the duty personnel or the custodial personnel will ring the bell, informing the PDL and then the personnel na kailangan nilang uminom ng tubig. So this is a reminder, no, para at least ma-prevent natin yung mga magiging problema in the future. So isa yan sa programa natin. And then hindi lang po yan sa PDL, pati po yung mga dalaw nila. So kasi po pag umakyat po kayo ng Marikina, napakataas po, 5th floor before kayo makarating sa kulungan namin. So pagdating mo pa lang doon, pagod ka na. So kailangan mo talaga uminom ng tubig. Parang dinanas ko yun dati. Pero naka-elevator ako. Anyway, partner. Yes po, ma'am. Thank you, sir. No, doon sa programa na naikwento ng ating guest, sir, nais po naming palawakin doon sa 3 hours na nire-remind yung mga PDL natin, reminders na uminom ng water kasi yun talaga ang kailangan sa panahon ngayon. Maliban doon po, sir, sa 3 hours to remind na kailangan nilang uminom ng water, ano pa po yung mga programa na meron po ang Marikina BGMP para mapangalagaan yung kalusugan at mamonitor po yung mga health ng PDL po natin, sir? Marami po tayong programa, no? If you are talking about the health conditions ng PDL, nakapasok po yan or nakaakmayan doon sa programa ko sa part ng 4-piece program, no? Pag sinabi natin 4-piece program kasi, nandun yung PDL development, personnel enhancement, public service, and then public relations. So pagdating naman po rito sa PDL development natin, unang-una po, number 1 po dyan is yung health nila, no? Yung health service unit natin, continuous yung pag-duty nila, pag-monitor blood sugar, meron kaming programa pa na tamang timbang. So, malalaman natin kung sino dito ang mga malnourished at bibigyan natin ng priority, no? Meron tayong mga service providers na nagbibigay ng mga karagdagang pagkain na yung mga walang may dalaw, binibigyan natin sa kanila. So, with the help of our inmates welfare and development personnel, sila yung nagde-determine sino bang kailangan ng tamang tugon sa health conditions. Kung mapapansin po natin, madam, itong programa nito is naka-anchor din dun sa CASEL's Plan of Actions. Kung mamarapatin po natin, gusto ko sanang ipaliwanag, no? Go ahead, sir. Yung CASEL Plan of Action is an acronym from my name. It is a comprehensive approach to support transition and life enhancement, no? With the help of our personnel, nakita natin na kailangan talaga matugunan ang pangangailangan ng PDL. At the same time, hindi lang PDL, pati yung mga personnel natin. With that, nagkaroon tayo ng 90 days challenge. Ano naman itong 90 days challenge natin? Itong 90 days challenge is a challenge for every personnel and me as a leader to determine ano ba yung weakness ng facility na to, anong programa ang dapat natin para sa jail na to, ano rin yung kailangan na i-improve ng personnel para yung programa na gusto ko ay magkaroon ng magandang output. So yung 90 days challenge is a challenge for my personnel. Number 1, actually may programa pa tayo dyan yung tamang timbang, no, ng mga personnel. Kasi you cannot, pag sobrang masyado kang healthy, ang tinatawag natin na obese, overweight ka, minsan, ang hirap din magdesisyon kasi pinoproblema mo pa sarili mo. So, dapat maging healthy tayo as a public servant. We should be healthy, no? So, isa rin yun. Part yan ng 30 days challenge namin. We determine also, anong pangangailangan ng PDL? Kulang ba ito ng tubig? Kulang ba ng gamot? Nagkaroon na ba sila ng tamang programa para naman sa kanilang mga livelihood programs? Nakakapag-aral ba ang ating mga PDL sa Marikina? Sino naman dito ang illiterate? Lahat po yun na inaalam natin within 90 days. It is not an accomplishment, but it is a challenge. Kasi 90 days challenge. After that, when we determine ano ba ang pagkukulang, may problema ba sa PDLs, sa infrastructure, or sa jail natin, we ask the support of the local government to help us. So parang may parang yung duration ng 90 days, parang it's a challenge we're in. Doon sa loob na yan, tinignan nyo ang lahat ng problema. Tapos, sinamarize ito
then igagawa ito ng programa. Tama ba? Isa yun, ma'am. Actually, it is strength and weaknesses ng Marikina City Jail. Okay. No? Kasi pag sinabi mong puro problema, ang hirap na lagi na lang tayong nagsisimula sa Problem. from scratch. No? So ang gagawin natin, ano ba yung strength? Ano yung magandang programa? Ituloy natin yon. So it's a combination of the strength of Marikina City Jail and then ano yung mga weaknesses niya para makita natin saan tayo magsisimula. So that's my challenge also in myself kasi sa personnel, hindi porket nasa inmates welfare and development ka, effective ka dyan sa positions mo. So you must be put at the right task, at the right job para maging effective ka. So hindi ka rin pwede na nasa admin matters ka, but in fact, ang functions mo naman pala na alam talaga is for escort or etc. sa mga functions ng BGMP. Ganon ang 90 days challenge. Actually, it is, kung mapapansin ninyo, nandyan po yung adjustment. Lahat po adjustment yan. Kasi kailangan natin magkaroon ng direction. Ano po yung direction na yon? To have a good output in the future. Based on the program na binibigay ng BGMP para sa ating PDL, malaman mo rin, ano bang pagkukulang nito? Kailangan ba natin ng support from NGOs, LGUs, para ma-accomplish nila? Kailangan ba natin mag-coordinate sa mga executive judges para mapabilis yung kaso? So lahat na po yun, after 90 days, doon na po tayo mag-i-start. Ano naman po yung isang programa? Papasok na po tayo doon sa 4-piece program. So kung mapapansin natin yung 4-piece program, it is a government program eh. But syempre sabi natin, why not ilagay natin ito sa BGMP? Kasi sakto po eh. PDL, personnel, public service and public relations. Yun po yung naging programa namin. And we are now, after the 90 days challenge, we are now implementing ano yung kaya namin, anong kaya namin gawin para ngayon sa Marikina City Jail. Pero para sa kabatiran natin mga kababayan, ang dami-dami po talagang i-discuss sa atin ng mga programs, projects na isinasa katuparan ng butihing jail warden together with his personnel. Pero curious about this thing, just want to know, syempre, ating listening public, viewing public would like to know also, meron kasi ilan tayong nakita doon sa slide ng kanilang ABP, yung mga privileges partner, na ibinibigay naman ng Marikina Male Dormitory sa ating mga PDL. Sir, would you mind to mention, this is about four privileges, para naman matuwa yung mga pamilya nila. Go ahead, sir. Marami po tayong pribilehiyo. Sa katunayan nga po, very humane yung treatment ng BGMP. Isang pribilehiyo dyan na para sa ating mga dalaw ay yung pagbibisita. With that, yung Bisita NDE dalaw? Visiting privilege, ma'am, meron din po tayong idalaw. Okay. So yung idalaw naman is through electronic dalaw, and then meron din po tayong visitation privilege. Which, this is a usual privileges na ginagawa natin sa lahat po ng kulungan ng BGMP. Nagkaroon lang tayo ng idalaw. This is with regards dun sa nangyari sa atin during the pandemic. Napaka-importante po ng dalaw para sa ating mga nakakulong na mga kababayan sa Marikina. So, itong pribilehiyo na to, meron po yang nakalakip din na mga protocols and for security reasons din ng ating facility. Kasi ayaw din naman natin na yung pribilehiyo na binibigay natin maabuso. So, meron din po tayong, nabanggit ko na po yung dalaw. So, meron din silang mga pribilehiyo. Yung mga film showing. Yeah. Marami sila partner ng sine. Yes, ma'am. Alam natin na pag ikaw ay nakulong ay mabuburyong ka sa loob ng kulungan. So marami tayong activities. That is part of the Therapeutic Community Modality Program, a programa ng isang BGMP. It is an approach to shape the behavioral aspect of the PDL. Nandyan po yung basketball. Sir, one more thing, sir, yung view remains. Paano ba, partner, curious about this thing, ano ba yung policy kapag ang isang PDL natin ay namamatayan? Paano sila pinoprocess para makabisita doon sa remains ng kanilang mga mahal sa buhay, na pumanaw?
will there be may proseso bang mahaba There pa? is a process, ma'am. At saka hindi naman po siya ganun kahaba, no? Makakuha lang sila ng court order. The family will request to the court na may jurisdiction over the PDL, and immediately naman ang ating mga korte naman ay binibigyan naman sila ng pagkakataon na makita. But in a short span of time lang po yun. Ayan, thank you sir. Talagang marami kaming natutunan. Ang isang natutunan natin, Ma'am Flora, is yung comprehensive Castle's plan of action. Talagang very, Pero yes, partner, opo. parating muna natin, congratulations from the action man to your excellent and dedicated service, Jail Yeah. Superintendent Castle H. Masip, Jail Warden, from DDDO, Yan, si Northern Police District. Si Police Sir Colonel Capi. Benjamin Capi. Opo. Okay, ma'am, tuloy niyo na. Opo, ayan. So, napaka-holistic and talagang pinag-aralan yung Castle's action plan, sir. Ay, Ma'am Flore, kasi yung binanggit ng ating guest, yung comprehensive. So, parang wala na nga tayong matanong. Eh, no? Pero Yes, wala opo. na nga ako masabi. Pero meron- Pero may pumapasok sa isip ko eh. Yung White Castle. Opo, very nice. Oo. Sa ating guest, Sir Superintendent po, Sir Joel Warden, nais lang din po naming tanongin yung about sa ALS na meron po ang Oo nga. BGMP What is ALS? Marikina. Isa po Marikina, yan opo. sa pribileyo ng ating mga PDL. No? Meron tayong alternative learning system. Yun No? pala yun. This is in coordination with the DepEd. Binibigyan natin dito ang PDL natin na magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Nagsisimula po tayo doon muna sa mga tinatawag natin na illiterate, so basic learning, and after that, if they pass, they will go to elementary. Meron din tayong secondary, no? And after that, Nakakapagpatapos kayo? yes, Wow, ma'am. galing. Ang ganda ng programa ng BGMP. Actually, it's not only Marikina, but it is a whole BGMP approach din ito as part of the privileges ng PDL. And then we encourage all the PDL na sana habang nakakulong sila is maging kapaki-pakinabang yung buhay nila. Isa dyan po is makapagtapos ka ng pag-aaral. Actually, ma'am, nung nakaraan, we had our the Memorandum of Agreement. Ito naman po ay isang bagay na gusto naman natin para sa ating personnel and PDL na makapag-start sila when they already outside in the community. Na mayroon kang certificate na isang papeles na magpapatunay na ikaw ay nakagraduate at ikaw ay may skills dun sa isang bagay na yon. And we do that sa BGMP also para mag-start ang ating mga PDL. So ngayon, isa rin sa programa namin yan na ang bawat personnel namin na magmamaneho ng ating mga government vehicle should have an in-situ driving skills from TESDA. So para maalagaan natin yung mga properties ng government natin. So binibigyan natin sila ng karampatan na skills. Yes, ma'am. Yun. Okay, natutuwa ako kasi oo nga nakalabag ka sa batas but then still tao pa rin tayo unless otherwise proven na guilty ka doon sa isang kasalanan at nararamdaman ko yung pagmamahal, pagmamalasakit ng ating mga opisyal from the BJMP. Not only because of their health ngayon pati livelihood nila, yung pribilehiyo din ng pamilya na nangungulila sa kanila. Parang for an individual na napasok ka sa isang kulungan, not necessarily na preso na yung turing sa kanila. Kasi inside the dormitory, they are being treated fairly. Humanly. Nakakatuwa naman. Siguro, would you please i-share niyo pa sa amin. Ang dami-dami niyong actually nanonood po yung ating mga pangunahing opisyal and tulad ng nakita natin sa ABP niyo ang dami-dami nating nais kumustahin sa kanya na mga programa. Sir, please do share it with us. Marami po tayong programa sa loob ng kulungan. Sa katunayan po, hindi lang naman po physical ang tinututukan natin, pati yung spiritual. Marami tayong service providers from different religious groups. We allow them to enter into a jail, lalong-lalo na sa Marikina, para at least mabigyan natin sila ng
magandang pananaw, lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya, na habang nandito sila sa loob is makita nila na merong Diyos na nagtitiwala at nagmamahal pa sa kanila. And when the time comes na ma-realize nila yun, because we are already focusing the behavior aspect of the PDL, when the time comes na ma-realize nila yun, hindi man natin, ito ulit-ulit ko po sila, hindi natin sinasabi na magbabago sila eh. Sabi ko nga ulit, sa 100 na PDL, at least meron ka lang mapabago na isa. That's already an accomplishment. Yung ginagawa ng BGMP po is it is a noble profession. So may nagtatanong bakit tayo napunta ng BGMP. There's always a purpose kung bakit tayo na-assign sa isang lugar. So hindi man natin ito makita, pero if you are doing it right, magagawa mo, mapapansin mo, you are already effective in what you are doing. Ngayon, ang mga pribileyo, ma'am, ano po yun? We are also, aside from teaching them, magkaroon sila ng tamang edukasyon, hindi sila maging mangmang. Tinuturuan din natin sila sa skills development. Ito naman po, papasok naman yung livelihood programs natin. Sa katunayan po, sa Marikina City, marami po dyan magagaling mag-drawing. Sir, nga pala yung sa livelihood nila, no? You see to it, ang BJMP natin sees to it na yung livelihood partner, no, na pinapasok na ato. Nagkakaroon sila partner ng produkto. Yes. Way back kasi narigaluhan ako ng isang somewhere there, no? Pangalan ko gawa ng ating PDL, no? Very impressive, and ang income nito parang napupunta doon sa PDL, no? Yes, ma'am, yes. Sa inyo po, Tama po. kumusta? Meron po tayong programang ganun? Yes, marami tayong programa, ma'am, no? Isa-isahin ko, no? Napakaganda po ng sinabi ninyo. We are not only giving the PDL the chance, but also kakaroon pa siya ng income. Totoo po yun. Ang BGMP po, prepare natin ang PDL para kahit pa paano masustain nila yung buhay nila sa loob ng kulungan o para din sa pamilya nila. Marami tayong magagaling, mag-drawing, lalong-lalo na sa jail natin. Sa katunayan po, meron tayong bago ngayon na inilunsad din, programa din sa Marikina. It is a BITAD program. Ano po yung BITAD? BITAD? It is a tsinelas mula sa rehas. Ito yung hakbang tungo sa pagbabago. Nakaka-touch naman. Kasi ito, ma'am, na tsinelas kasi nakita natin na maraming magagaling sa Marikina gumawa ng sapatos, no? Merong tumulong sa atin from Come sir, tsinelas mula sa rehas. Tsinelas mula sa rehas. Nakaka-touch Ito naman. ay hakbang tungo sa pagbabago. It is a BITAD program. It is a Bicol word, BITAD, hakbang. Ano tabi? Ano tabi? Yes, ma'am. Hakbang tabi ang bitad. BITAD. So, ito po yung isang livelihood ng ating PDL para mabigyan natin sila ng chance na makasimula, no? Makasimula hindi lang dito. Pag nabigyan natin sila ng tamang skills, when they are already outside, natapos silang kaso na, they can start. Sir, Kamagyan, nagandahan lang ako dun sa tsinelas mula sa rehas, and the other one is hakbang. Ang tsinelas, this is a BITAD program. Sa BITAD program, ma'am, nandyan po yung tsinelas mula sa rehas. Kasi it is hakbang tungo sa pagbabago. So we are giving the chance PDL para mailabas niya ang talent niya at the same time kaya kung ako pong tatanungin ninyo, I encourage everyone to support our products, no? It is not us, it's not the BGMP, but it is the ingenuity of our PDL na sana sa konting piraso lang na nagagawa nila, mabigyan natin ng halaga. Hindi, ang tanong, is it out in the market? Yes. Paano? Siguro, gamitin nyo na rin itong venue, no? Para iparating sa ating mga kababayan. Marami po How tayo to, dyan. diba? How to purchase. Kasi marami tayo partner na mga PDL na magaling sa handicrafts. Yes. No? Yes, yun. Kasi nga, no, yung panahon na ikaw ay nag-iisip, yung mga binubuti-buting-ting mo doon na mga kung ano-ano, no, it resulted to nagiging produkto, sir? Yes. Bawat lugar kasi sa atin ay depende po kung meron tayong mga pinanggagamitan na mga bagay. Like for example, anong quality? Like for example, sa Marikina, puro tsinelas and sapatos po dyan. So inaangkop natin. Ito pong BITAD program or tsinelas mula sa rehas, isang programa na tatatak na pag narinig ninyo pagdating sa tsinelas is for Marikina alone. Bawat jail po natin ay may kanya-kanyang mga produkto na sila ang may gawa. So dito naman sa Marikina, ito yung ginagawa na namin ngayon. Pero marami pa kaming mga
dishwashing, soap making, may mga binebenta tayo dyan. May mga paintings tayo. Pagdating naman ng mga Uy, Christmas, may paintings, mga... partner. Opo. Oo. Meron tayong mga beads products, no? Meron nga doon isang PDL na nakita ko, yung mga kape, yung mga sachet ng kape, ginawa niya na parang wallet. So sabi ko, why not with the IWD personnel, i-improve natin at gawin nating bags or wallet. Naging maganda, ma'am, no? Marami sa Marikina, lalong-lalo na yung mga korte natin, bumibili po sila. Ang iba naman, ginagawa nila itong token, binibigay nila sa mga bisita nila. So, in just 3 months na nandito kami, 3 to 4 months nandito na kami sa Marikina, we are building Marikina City Jail na hindi lang naman kami na nasa loob ng kulungan, but also with the help of our community. Ayun, maraming salamat, sir. Thank you very much, sir. Okay, kami po yung magbabalik pagkaraan po ng aming station ID. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. MT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangay, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Okay, muli pong nagbabalikan niyo abang lingkod, Flory Gabitan. Siyempre, kasama ko pa rin. At thank you very much sa aking pilots, no? Kay Patrolman De Guzman, then Patrolman Manliklik. No? Thank you very much. Naghahabol kami kanina. We suffered a heavy traffic, no? Programang tayandag sa atin ang Tuburan Coffee ng GMT Engineering Services, ni Congressman Sunny Lagoon, at ng New Heights Farm Antipolo. Okay, kasama ko pa rin po ang aking co-anchor, si Captain Amichu, ang PIO ng NPD, at ang aming panauhin, si Jail Superintendent Castle H. Masip, Jail Warden ng Marikina BJMP, Male Dormitory. Oo, kaya medyo paputol-putol po tayo, no? Una-una, natanong ko nga, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, nakikita nyo naman sa ating live streaming, no? Batang-bata po yung official na katabi namin dito, no? Katabi namin ng aking co-anchor, pero punong-puno po, no, ng laman ang kanyang kaisipan, lalo higit, partner, lalo higit yung malasakit. Para siyang isang ama. Tatak ng ating DDDO yun, mapagmalasakit. Pero the way I feel, the way I look at the officer beside me, ang dami niyang programa. Para bang sa isang PDL, mai-inspire ka, no? Staying doon sa kanilang dormitory dahil hindi ka natatrato bilang isang preso. Kung hindi isang tao na may maliwanag pang kinabukasan after na na-serve mo iyong parusa, no? Nakaka-inspire, no? Go ahead, sir. Meron pa tayong 15 minuto. Go ahead. Actually, ma'am, na-inspired ako sa sinasabi mo. When I talk to other people, I always encourage them na baguhin nila yung paningin nila sa ating mga nakakulong na mga PDL. Sa simulain pa lang, ma'am, na sinasabi mo na bukas yung kaisipan nyo sa aming PDL. You're already giving me hopes not to continue our services, no? Kasi nakikita namin, hindi lang pala kami sa BJMP ang kayang magsimula nito para mapabago ang isang tao. But we need the community. Kasi partner, alam mo partner, yung feeling na not all those people, no, inside na yung mga persons deprived of their liberty, not all of them really committed the crime, but we have the due process with the law, no? Kaya parang naisisilbi muna nila, then parang later on they will found out na hindi pala yun, no? But yung due process ng batas, kaya good enough to know na yung ating mga tigapangalaga sa ating mga PDL ay binibigyan pa ng liwanag
yung kanilang kinabukasan. Opo. Kasi there are instances wherein kapag nakapag-shoot ka ng tao doon, parang feeling ng tao, wala na. The end na ng kapalaran ko. But with our officers from the BJMP giving all this inspiration, ano pa? Kaya paglabas niya, kung meron man siyang mind, halimbawa na gumanti, hindi na, no? Opo. Ang ganda ng Yes. binuksan sa aking Na-reform. kapalaran. Okay, sir. Go ahead. Sa amin po kasi, no, ma'am, hindi lang naman giving chances sa ating PDL, but also we are preparing them to become a productive individual in the future. Mm. So, alam mo, ang isang tao, pag hindi mo, may ano kasi Kasi tayo binuburan nyo, sir, yung yung isip ng pagganti. binibigyan din natin sila ng chance na gumawa ng mabuti. Yes, nabubura. Nabubura Yung yan eh. isip ng pagganti kasi may maganda siyang natutunan sa loob. Napakaganda kasi na yung nasimula namin sa BJMP is reciprocate ng sa labas sa community. No, we really need the help of the community para itong mga programa namin sa BJMP as a start ma-continue. No, we need peace and order in our community. They are there in our facility. And yet we are there also. We are trying to build unang-una tiwala. Pangalawa, pananampalataya. Pangatlo, pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Pang-apat, yung mabigyan mo sila ng chance na meron pa pala sila puwang sa mundo. Yung pag-unawa, pag-intindi, pagbigay ng recognition. Very important dito kasi is recognition eh. Ang isang tao na gumagawa pala ng tama, hindi mo lang naman pinapansin, sooner or later, hindi nagagawa ng tama yan. Doon na naman siya sa kamalian para mapansin siya. So dito kasi, it is an approach. It is a behavioral approach para sa aming mga BJMP officers. And naniniwala ako, with the help of the PMP, the BJMP, lahat ito ma-achieve natin na peaceful means, no? Magiging peaceful ang community, magiging maayos lahat. Tulungan nyo kami sa BJMP, we are changing the lives. Sabi nga sa BJMP, changing lives, building a safer nations. So with our Chief BJMP, our Director, Roel Rivera, and then to our Regional Director, ang gagaling nila gumawa ng programa at kami naman dito sa baba sa Marikina, we are trying our best na sana magawa namin ito ng maayos with the help also ng aming local government, ang aming minamahal na mayor na si Mayor Marcy. Ay, very supportive, Mayor. Very supportive. Yun. Ito yung locality or the local government na talaga nagtatrabaho. Mm. So, pardon? Yes po, salamat. Nakaka-amaze yung approach. Nakaka-inspire. Opo, nakaka-inspired yung approach ni Sir Castle. Kasip, Masip rather. Nakaka-inspired pangalan pala ng Castle. Sir, dahil napakaganda mga programa niyo po para sa ating mga PDL, ano naman po yung mga moral and welfare sa ating mga BJMP officers? Opo. yes, sabi ko nga sa mga personnel, of course marami tayong projects din para sa kanila, no. Hindi lang naman a recognition also, we give also medals, commendations para sa kanila who excel in their field of works, no. Hindi lang naman yon, ang programa hindi lang sa moral nila, no. Kailangan natin dapat continuous yung communications natin sa tao natin. We encourage them. Kung mapapansin po natin dun sa 90 Days Challenge, makikita natin ano yung problema nitong PDL. Anong problema nitong personnel? Kailangan niya ng training, we push them to have the trainings para ma-specialize niya yon. Anong kailangan nito? Kailangan niya bang, wag lang siyang mag-request ng umuwi. So, ano bang kailangan nito? Day off. They need, pagdating sa mga families nila. So, we put it in a right perspective na lahat sila makikinabang at lahat sila magiging masaya. Alam niyo po, pag masaya ang personnel mo, nagtatrabaho, hindi na pepersa, galing sa puso ang trabaho niya, sooner or later makikita natin, magiging effective yung programa sa jail dandahan So, hindi kayong, sa tingin ko, no, ang kanya-kanya kasi tayo ng style, ng pamamahala. You just push them kung ano yung kaya nila, yung capacity ng isang personnel. Makikita mo, they will improve. Kasi ang isang personnel natin na gusto matuto,
whatever happens, they will push hard. They will push themselves kasi gusto rin nila matuto at minamahal nila yung trabaho. So, sa moral naman ng mga personal natin, lalo na tayo na nasa gobyerno, we follow. We always follow. I just encourage them to do good. Wag nang pumasok sa mga maling pamamaraan ng pagsiservisyo. Ang gawin na lang natin, you have only 8 hours to do your job. Do it properly. In that 8 hours, after that, you spend your time with your family. And that is a very specific na instruction. Trabaho lang tayo. After 8 hours, the rest of the day, the rest of the hours, spend it wisely with your family. Nakaka-inspire na heads si Sir. Kapag ang lahat ng heads ay laging ganun yung maririnig mo. Kasi ang isang tao kasi, makikita mo yan lalo higit kapag ito ay mapagmahal sa pamilya. Kapag tinouch mo na yung niya pagdating sa pamilya, talagang tulad ng sinabi ni Sir, pag they are well being treated, expect the expected, serbisyong tapat ang kanilang igagawad naman. Okay, we only have 5 minutes nalalabi partner. And this time, sabi ko nga kanina, bakit kami nagkaka-delay? Yung pong aking katabing opisyal ay nagkataon po na hindi lang kababayan, kung hindi ikang kaedad ng aking mga pamangkin. So matanda na pala ako, partner. At nagkataon, he is a graduate of one exclusive school in our area. No wonder, partner, kasi is a previous seminarista. Kaya napakapalad ng ating BJMP Marikina Dormitory kasi naaakap nila ngayon yung pagiging isang inspirasyon ng ating opisyal. So this time we will be asking for his parting message. Then please go ahead. Ma'am Ami, Ma'am Flory, isang karangalan po na maimbitahan sa inyong programa. Wala akong masyadong masabi. Ako'y natutuwa, binibigyan nyo yung BJMP ng pagkakataon na mailahad ang mga programa namin, lalo na para sa aming mga PDL, para sa ating community. Ang ginagawa lang naman natin because we love doing it, we love to do our job as part of the BJMP, and we are trying na sana may mabago tayo na isang PDL lang. With the help of our local government unit, sa tulong po ninyo. Take this opportunity also, please extend your thanks to your stakeholders. Go ahead, sir. Sa aming mga stakeholders, yung mga service providers namin, sa religious sectors namin, marami po kayo, hindi ko na po kayo isa-isahin. Pero ang pinaka-importante dyan, hindi po kayo nagsasawa na tumulong po sa amin because we believe we have one goal. Ano po yun? Matulungan natin ang ating PDL. Hindi ito biglaan na pagtulong. Kung hindi, ito ay simulain lang na dadalhin ng ating mga PDL pagdating ng panahon na makalaya sila o mabigyan sila ng chances sa buhay nila. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa aming mga service providers na nandyan, na nagbibigay ng time para sa aming mga PDL, sa mga teachers na nagtuturo, yung nagsisikap sila na turuan ang aming mga elementary, secondary, tsaka yung mga K-12 students namin, lalong-lalo na yung mga basic literacy namin. Sa aming mga business sectors na handang tumulong, magbigay ng chance sa isang PDL na sana maging effective sila doon sa mga trabaho na iniatang sa kanila. Maraming salamat po sa aming mga personnel, sa mga personnel ko sa Marikina City Jail. Naniniwala ako na if we are doing it right, we are doing it together, we will accomplish something. Dandahanin natin all of your ideas, our ideas, pag pinagtugma-tugma natin yan, I believe makakagawa tayo ng mabuting output. Ngayon, para naman po sa ating mga sa aming regional director na walang sawang nagtitiwala na itong Marikina ay pinaubaya sa atin, na kaya natin itong panindigan. Sa aming minamahal na Chief BJMP, maraming salamat po sa tiwala. At sa inyo, Madam, Ma'am Flory, Ma'am Ami, sa tiwala na binigay nyo sa kakaunting time na ito na i-share ko. Ano ba yung ginagawa namin? Ano ba ang trabaho ng BJMP? Sana po nabigyan kayo ng konting kaalaman. Dito naman po sa amin,
public service, we are here to serve the public at the same time to make this community a peaceful one. Thank you very much po. Ganda ng paalam, punong-puno, ano? Okay, partner, this time. Para po akong natuto ng isang course in 1 year. In 1 hour. In 1 hour, marami tayong natutunan. Go ahead. Ayan. So, maraming salamat po sa ating guest, of course. At marami tayong natutunan. And of course, to Ma'am Flory and the Action Man sa programang ito. Maraming salamat po. Okay, umabot na naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Muli po tayo magkarinigan sa darating pong Martes. Thank you very much sa technical, kay Engineer Arnold. Sa aking mga pilots, thank you very much. At syempre, higit sa lahat sa ating pong panauhin, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang kayo po ay makadaupang palad kay Jail Superintendent Castle H. Masip, Jail Warden ng Marikina BJMP Male Dormitory. Again, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gebitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated